Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ano ba yung mahalagang sasabihin mo sa akin na kailangan pang dito tayo mag-usap? Naalala mo ba yung 1,000,000 na ibinigay mo sa akin bilang kapital mo sa investment mo na inalok ko sa'yo? Siyempre naman. Ikaw nga ang lagi kong naiisip dahil hindi biro ang 1,000,000 na ibinigay ko sa iyo bilang bahagi ko sa negosyo na paghatian nating dalawa ang kita. Kupita na nga ang pera mo eh. Yung 1,000,000 na ibinigay mo sa akin ay kumita ng mahigit 1,000,000. Talaga? Ang ibig mo sabihin ay 2,000,000 na ang ibibigay mo sa akin? Oo. Kung makukundinto ka sa 1,000,000 na kita mo, ay ibibigay ko na sa iyo ngayon ang 2,000,000 mo. Pero, kung talagang negosyante ka, ay muli mong itaya ang 1,000,000 o kahit mahigit pa. At tulad ng sinabi ko sa iyo, na dodoble ang kita ng puhunan mo. Ha? Madodoble ulit? Oo, tulad ng nangyari. Muling madodoble ang perang ipagkakatiwala mo sa akin. Oo naman. Bihira ang ganitong negosyo na madodoble ang puhunan mo. Biruin mo, wala pang 1 linggo, ito mo ba na ng 1,000,000 ko, ng 1,000,000 na mahigit? Pwede ko bang malaman kung ano ang pinasukan kong negosyo? Nasa trade ako kaya ganito kabilis ang balik ng pera mo. Tulad ng sinabi ko, easy money kapag malaki ang ipupuhunan mo. Teka, magkano ang ibibigay mong puhunan ngayon? Dapat ay mahigit 2,000,000 ang ibibigay mo sa akin, hindi ba? Oo. Kunin mo ang 2,000,000 at ibigay mo na naman sa akin yung brutal. Perfect. Huwag kang mag-alala. I-update kita araw-araw. Inay, hindi pa rin ho ba kayo uuwi sa inyo? Ay, anak, meron sana akong sasabihin sa iyo eh. Ano yun, Inay? Lumapit kasi sa akin si Trixie. Trixie? Sinong Trixie? Si Trixie, yung nagpapautang. O ngayon? Nagpapatulong sa akin na kung pwede, pahiramin mo raw siya ng pera. Ano? Hihiram pala sa akin ng pera. Bakit sa inyo siya nagsabi? Nahihiya yata eh. Sabihin niyo sa kanya, kung sino ang may kailangan, siya ang dapat lumalapit at hindi kayo. Trixie, anong kailangan mo? Hindi mo ba ako papapasukin para makapag-usap tayong mabuti? Ano ba kasi ang sasabihin mo? Sabihin mo. Dahil nagmamadali ako eh. Kasi uutang sana ako sa'yo, Betty. Uutang ka? Oo, medyo kinapos ako eh. Hindi ka agad kasi nagbayad yung mga nakautang sa akin. Okay, walang problema. Basta papayag kang papatungan po eh. Okay lang, naintindihan ko. Magkano ang hiramin mo? 5,000 sana. Kailan mo babayaran? Sa katapusan. Kung gayon ay 15 at sa katapusan mo babayaran. Bali, 2 linggo na nasa iyo ang pera ko, hindi ba? Oo. Sige. Pauutangin kita ng 5,000. Pero kailangan mabayaran mo sa petsang sasabihin mo.
Kung hindi mo mababayaran sa tagdang araw, ay manganganak ng interes ito. Oo, nagpapautang din ako, kaya naintindihan kita. Bueno, tulad ng ibang nagpapautang, ibabawas ko na ngayon ang porsyento na ipapautang ko. Kaya 5,000 na hiramin mo, ay bibigyan lamang kita ng 4,000. Ha? Bakit 4,000 lang ang ibibigay mo sa akin? Magkano ba ang patong sa 1,000? 20% ang patong, kaya sa 5,000 na hiramin mo, sa akin ay 1,000 ang patong. Kaya yung 5,000 ay mababawasan ng 1,000. Kaya 4,000 lamang ang ibibigay ko sa'yo. Ano? O ano, napahiram ka ba ng anak ko, Trixie? Hindi ko na ho itinuloy ang pangungutang ko sa kanya. Eh bakit naman? Akala ko ba kailangan na kailangan mo ang pera para sa anak mo? Ibang klase rin kasing magpautang ang anak niyo eh. Ang laki-laki ng patong niya. Ano? Opo. Biruin ninyo, 20% ang ipapatong niya sa halagang hiramin ko sa kanya. Sa ganoong patakaran, siya lang ang gustong mabuhay. Papatayin niya ang kapwa niya tao dahil sa laki ng interes na kukunin niya. Naku, kakarmahin niyang anak niyo sa ginagawa niya. Wala ka na talagang alam bilhin na ulam kundi isda? Bumili naman ako ng bangus noong isang araw eh. Ayaw mo. Sinabi mong nagsasawa ka na sa bangus. Kaya bumili ako ng galunggong. Total, medyo matagal-tagal hindi tayo nakapag-ulam ng galunggong. Di, ito na lang binili ko. Hindi ako magtataka kung bakit hanggang ganito na lamang ang naabot mo sa buhay. Dahil gunggong ka. Betty, O hindi ba? sumusobra ka na eh. At bakit ka magagalit? Totoo naman sinasabi ko, gunggong ka. O sige, sige. Sige. Ituloy mo, sampalin mo ko. Sige, sampalin mo ko at nang maipakulong kita. Bakit ba ang tagal mong umuwi? Mabuti na lamang at mayroon pa yung nilagang saging, kundi gutom na ako ngayon. Pasensya ka na at gumit na ako doon sa manugang mo at sa anak mo. Gumit na ka? Anong ibig mong sabihin? Kinausap ko silang masinsinan kasi nag-away yung dalawa. Dumadala siya at ang pag-aaway ng dalawang yan na. Papaano naman kasi itong anak mo? Ang laki ng pinagbago. Abay, ibang-iba na siya sa dating ugali niya. Nagiging pihikan sa ulam. Yung mga dating kinakain, ayaw na. Siyempre may pera eh. Anong may pera ka dyan? Kahit naman may pera siya hindi naman niya ginagastos sa bahay. Ang manlugang mo pa rin ang gumagastos ng lahat ng kanilang kakailanganin sa bahay. Malaki siguro ang ibinalato niya sa asawa niya. Kaya yun ang inaasahan nito. Anong binalatuhan ang sinasabi mo? Ni piso, wala siyang ibinigay kay Greg. Ano? Oo, ang totoo, tayo lamang ang binalatuhan niya. Ang ibig mong sabihin, yung 2,000 na ibinigay niya sa atin, ang balato niya? Na kung kukwentahin natin, tig 1,000 lamang tayo. Hayaan mo na. Anak mo naman yun eh. Malay natin.
Dahil sa nangyari noon sa kanya na halos walang tumulong sa kanya, nadala siguro. Nag-iipon na ngayon. Kaya hayaan mo na. Kahit papaano, natuto na siya sa buhay. Kuya, ikaw pala. Basta ka na. Kamuntik ka na. Mabuti na lamang agad nagkapagpreno ang kasalubong mong boss. Oo nga eh. Kaya lang tumilapo naman ako sa lakas ng pagkapreno ko rin. Ito nga't masakit bang pa ko. Hindi bale. Ang importante hindi ka napuruhan. Ito pala ang mga prutas. Kainin mo para mabilis ang pagbalik ng lakas mo. Ano bang sabi ng doktor? Makakalakad pa ba daw ako? Oo naman. Kaya lang aabutin siguro ng 2 buwan bago bumalik ang normal na paglakad mo. Siguradong magagalit sa akin ang may-ari ng tricycle na pinapasada ko. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na maririnig pang sermon niya. Ha? Anong ibig mong sabihin, kuya? Kinuha ng tricycle. Pumunta dito sa ospital ang amo mo. At ipinaalam na sila na ang kukuha sa tricycle na pinapasada mo. Maghanap ka na rin ng ibang tricycle na may papasada mo. Ano ba namang klaseng buhay ito? Kung kundi na nga lang kinikita, kinuha pa. Hindi bale. Tumama naman sa lutong asawa mo walang problema. Anong walang problema? Ni piso nga. Hindi ako binalatuhan ng asawa ko eh. Ha? Ibig mong sabihin ni Kusing ay walang ibinigay sa yung asawa mo? Oo. Mabuti na lang sana kahit wala akong balado sa kanya kung bibili siya ng pagkain namin. Kaso hindi. Sa pamamasada pa nanggagaling lahat ng mga ginagastos namin sa bahay. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. Ang sarap naman ng buhay ng mga tao dito. Oo, kumain, matulog lang. Betty, ako bang pinaparinggan mo? Bakit? Apektado ka ba? Hindi ako robot para hindi makaramdam. Pwes, para naman hindi mo masyadong maramdaman ang kahihiyan ng isang palamunin, bakit hindi ka na lang magtrabaho dito sa bahay? Total, ako naman ang gumagawa ng mga dapat na ikaw sana eh. Dati naman akong gumagawa ng gawaing bahay. Kahit nung ako pang nagproprovide sa pamilyang ito. Ako ang ibig kong sabihin, bakit hindi mo plantsahin ang mga damit na isinusot ko bago ko aalis? Dati ko na rin ginagawa yun bilang pagpaparamdam ko ng pagmamahal at pag-aalaga sa'yo. Pwes, marami pang gawaing bahay na dapat mong gawin. Siguro naman, hindi ka ganun kainutil para hindi ka makapaglinis ng bahay. Ganyan ka ba talaga? Nagkapera ka lang. Taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Na maging ako na asawa mo, nagmimistulang utusan mo tanga. Kung yun ang may share mo sa pamilyang ito, bakit hindi mo gawin? Makaalis na nga. Ang mga kaldero, kuskusin mo para hindi naman marumi. May pagkinabang ka pa. At hindi yung kumain, matulog lang ang ginagawa mo. Magkisama ka naman. Huwag kang pabigat.
Anong meron? Bakit mo ako dinala mag-isa sa restaurant na to? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo noon na mga perang pinapadala ko sa'yo na sinabi mong wala kang natatanggap? Yun ba? Oo, pero hayaan mo muna. Pero lang yun. At isa pa, naiintindihan ko naman yun sinanay natin ng mga asawa natin na silang hawak ng pera. Kaya tuloy, kung tayo ang mangailangan ng pera, kailangan sila pa ang magbigay. Huwag ka mag-alala, kuya. Wala akong sama ng loob sa'yo. Ang importante sa akin ngayon, naalaman ko na hindi mo rin pala ako natiis ng sandaling yun. Nagbigay ka pala ng pera. Kinapture pala ng commander mo. Kaya mo na, okay na. Alam mo ba na pinagalitan ko ang hipag mo sa ginawang yun? Hindi mo na sana pinagalitan. Iniisip din siguro nun pangangailangan ng mga anak ninyo. Naiintindihan kita. Maging kuman, ganyan din nasa sitwasyon mo bibigay din ako lahat ng kinita ko. Kaya kapag ako naubusan ng pera, ako naman ang hihingi sa kanya. Pag sinabing wala, talagang wala. Ay nako, ang mga babae talaga At kaya ako naririto dahil gusto kong ibalik sa'yo kung dapat ay pera mo. Ano? Tanggapin mo ang perang ito. Ito ang mga perang dapat ay naibigay sa'yo ng hipag mo. Pagpasensyan mo na siya. At alam mo naman siguro, mahal na mahal niya ang mga anak namin. Kaya inuuna niya ang pangangailangan nila kaysa ibang tao. Walang problema, kuya. Naiintindihan ko naman ang asawa mo Kung gano'n ay tanggapin mo ang halagang ito. Makakatulong ng makalaki ito sa'yo, lalo na sa kalagayan mo ngayon. Kuya? Sa loob ng pamamalagi ko sa abroad ay pinapadalhan kita lagi ng 2,000 na sinabi mong hindi binigay ng asawa ko. Kinuwenta ko ang halagang hindi binigay sa'yo ng hipag mo ay mga 50,000. Kaya ibibigay ko sa'yo yun. Sigurado ka, kuya? 50,000? Oo naman. Makakapagsimula ka ng maliit na negosyo. Para kahit hindi ka pumasada pa, mabubuhay mong pamilya mo. Pero malaking pera yan sa inyong mag-anak, lalo na hindi ka na mo babalik doon sa ibang bansa. Oo nga. Pero pera mo to na hindi binigay ng asawa ko, kaya tanggapin mo. Pero paano ka? Pamilya mo. Kailangan din nila ito. Ang asawa mo. Baka may masabi dito. Mag-aaway pa kayong dalawa. Hindi, Greg. Kaya tanggapin mo na ang halagang ito para makapagsimula ka ulit sa buhay. Hindi mo ba naprapransya yung blouse ko? Pinaliguan ko kasi yung bunso natin Oh, nakapaligo na ang bunso. Bakit hindi mo pa plansyahin? Betty, ano bang nangyayari sa'yo? Umaabuso ka na yata. Anong inaabuso kita? Dati mo naman ginagawa ito Ang plansyahin ang mga damit ko. Oo nga. Pero hindi ba't ang usapan lang natin, lansayin ko ang blouse mo? Kung may oras ako, ang ibig ko, hindi yung inuutusan mo na plansyahin ang blouse mo na kahit kaya mo na gawin, iuutos mo pa rin sa akin, iaasa. Ang dami-dami mong sinasabi Hindi ka lang nabigyan ng balato bitter ka na. At bakit nga pala maghanap ka pa ng balato? Pagkain mo pa nga lang sobra-sobra na sa balatong dapat ibigay ko sa iyo. Betty, nakakasakit ka naman ng damdamin. Oh, ano pang tinutunganga mo dyan? Plansahin mo na ang blouse ko at nang makaalis na ako. Betty. Nag-iisa ka lang.
di na nakita. Hanggang kailan mapagtitiisan ni Greg ang ugali ni Betty? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.